Shalom mga kapatid, isang pinagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At narito na naman tayo ngayon at binabati natin yung mga kapwa natin Katoliko na from time to time ay nakikisa sa atin. Andito si Clontib Latif Soul at yung mga iba pa natin mga kapwa Katoliko, or even yung mga hindi natin mga separated brethren natin na from time to time ay nakikisa din sa atin. So binabati ko kayong lahat ng isang mapagpala at pinagpalang araw ng Martes. Nawa ang biyaya at pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ay sumatin at patuloy nawang abutin ng Panginoon ang mga panalangin natin. So tinangkin din natin ang salita ng Panginoon dun sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 as we preach this gospel today. In 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. Yeah. So the gospel of today is taken from the gospel according to Saint Matthew chapter 19 verses 23 to 30. Glory to you, Lord. Then Jesus said to his disciples, Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, Who then can be saved? Jesus looked at them and said, For human being it is impossible. But for God all things are possible. Then Peter said to him in reply, We have given up everything and followed you. What will there be for us? Jesus said to them, Amen, I say to you that you who have followed me in the new age, when the Son of Man is seated on his throne of glory, will yourselves sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or fathers or mother or children or lands for the sake of my name will receive 100 times more and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last will be first. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan. So yan mga kapatid. Okay. So ang konteksto nito yung ng Ebanghelyo ay may isang binatang mayaman lumapit sa Panginoon at nagtanong kung paano niya makamtan ang buhay na walang hanggan. So, nung sinabi ng Panginoon na i-give up niya everything and sumunod sa Kanya, ay nalungkot siya. Una pala sinabi ng Panginoon, sundin mo ang kautusan. So, ibinagmalaki ng binatang mayaman ito na ay nasunod ko na po yan nung bata pa ako. So, try to imagine.
Pero after na sinabi niya na nasunod niya na yung mga kautusan, yung 10 utos, ay may sinabi ng Panginoon, mayroon pang kulang. Sabi niya, ipagbili mo ang lahat mong ari-arian, sumunod ka sa akin. At nalungkot yung mayaman. At sa kanyang kalungkutan, ay hindi niya na-take yung challenge ng Panginoon to give up everything and follow Him. So, ang nangyari, umalis siya, tumalikod siya na malungkot. At ang sinabi ng Panginoon ay ganito. Then Jesus said to the disciples, Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. So yung sikat na kasabihan sa atin na para kang dumaan sa butas ng karayom. Diba? Merong ganun. So that is why yung kasabihan natin na parang dumaan sa butas ng karayom ay dito po yun ang galing, mga kapatid. Yan, dumaan pala si Father Jason Santos. Father Ayo, good morning. Okay, so it is very easy for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. So, ibig sabihin, mga kapatid, na hindi magtatapos ang pagpasok natin sa kaharian ng langit, hindi magtatapos doon sa John 3:16. Di ba? Memorize ng iba yan. Tinanong siya ng Panginoon, hindi man lang sinabi ng Panginoon doon sa kanya na, you have to believe in me. Accept me as your Lord and Savior. And you will have eternal life. Diba? Hindi sinabi ng Panginoon yun. Ang tinanong niya, ano ba yung nakalasaad sa kautusan? Diba? Sabihin, we need to do something. We need to do what God wills for us. Yung sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Diba? Ang nakalagay doon sa Matthew 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, may kailangan ito pa rin tayo na kalooban ng Diyos. At isa na ngayon nilatag ng Panginoon sa Kanya is yung ano ba yung nakasaad sa kautusan. Diba? So, ibig sabihin, hindi natin pwede i-neglect yung commandments of the Lord. Diba? So, ang kailangan sundin natin ang kautusan ng Panginoon. Yun yung kalooban niya sa atin. Ay, of course, yung ano ba yung sa bagong tipanan, ano ba yung kautusan na sinabi ng Panginoon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Doon sa Matthew chapter 22:37-39. And then love your neighbor as you love yourself. So, hindi ibig sabihin na nabaliwala na yung 10 Commandments kasi doon sa the greatest commandments na yun, sinamarize lang yun. Yung unang part, at kung titingnan natin yung 10 Commandments, yung unang part doon is para yun sa Diyos. And then yung ikalawang part is para sa kapwa. Di ba? Huwag mong gamitin, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. And then, huwag gamitin ang kanyang pangalan sa walang katuturan, ipangilin ang Sabat, huwag manumpa huwag magsaksi ng hindi katotohanan. And then yung huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang pag nasaan ang kanyang pag-aari, huwag mong nasaan pa kanyang asawa. That is for kapwa. Ibig sabihin, yung 10 Commandments summarize into 2. Yan. Dahil lang. Tumbay ang pa natin. Okay. So, yun mga kapatid. Ibig sabihin, yung paglapit ng mayaman, hindi lang basta sinabi naman, what you need to do is to believe in me. Di ba? Hindi niya sinabi hindi niya na-recommend yung hindi magtatapos doon yung John 3:16 na manampalataya ka lang, pagkatapos noon ay wala na.
So, challenge siya ng Panginoon na ipagbili niya yung kanyang ari-arian. Of course, personally, the Lord Jesus Christ is speaking to him. This is not intended for us all. Huwag kayong mabahala na ito'y hindi intend sa ating lahat. Kasi noong panahon na yon ay naghahanap ang Panginoon ng mga alagad na susunod sa Kanya. Of course, kung titingnan natin, itong konteksto na ito ng mayaman is applicable also sa mga taong nagsiserve sa Panginoon full-time. Halimbawa, yung mga pari natin. Di ba? Talagang literally, they are leaving everything to follow the Lord. Hindi sila mag-aasawa for the sake of the kingdom. Di ba? Iiwan nila yung mga magulang nila. Mag-aaral sila, magsiserve sila sa Panginoon, magsiserve sila sa ibang tao. Magmi-mission sila sa ibang lugar. Di ba? So, hindi sila mag-aasawa. Ang hindi pag-aasawa alang-alang sa paghahari ng Diyos ay hindi aral ng demonyo. Unahan na natin. Ang konteksto ng 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 is iba po yun. May context po yun, may tinutukoy si San Pablo roon. Pero yung sa pagsunod sa Panginoon, katulad ng sinasabi dito ng Panginoon sa mayaman, na you have to you left everything and follow me. Ipagbili yung ari-arian. Di ba? So kung sa konteksto ng mga pari natin, talagang they are leaving everything. As a matter of fact, ang iba dyan, sa mga ibang pari natin, mga late vocation, mga iba dyan, mga abogado, iba dyan, mga doktor, mga engineer. But later on, na-realize nila that they are being called by the Lord sa ministry ng priesthood. So, iwan nila yun. I-deny nila yung sarili nila, i-deny nila yung pag-aasawa. At sinasabi ko nga sa inyo na ang pagsunod sa Panginoon is taking up the cross at ang pag-aasawa ay hinalikdan nila. At yun yung sinasabi sa Matthew chapter 19 verse 12. Bago pa man itong about sa mayaman, mga kapatid. Meron na dito sinasabi dito sa Matthew chapter 19 verse 12. Ang sinasabi dito some are incapable of marriage because they were born so. Some because they were made so by others. Some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Whoever can accept this ought to accept it. Yan, that is why ang mga naglilingkod sa Panginoon bilang pari, talagang they will left everything. They have to left everything and follow the Lord. Pero itong mayaman, hindi niya nakaya yung challenge ng Panginoon to left everything, to left behind everything, and to follow Him. Kaya nga, sinabi dito ng Panginoon sa verse 23, sabi niya, ang sabi dito sa verse 23, okay? Hanggang 24, sabi dito, then Jesus said to His disciples, Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. Yun nga, hindi ba yung sinabi na nga natin kanina, na sinabi na natin kanina na ito yung pinagkuhanan natin ng kasabihan na parang dumaan ka sa butas ng karayom. Okay. So ano ba yung butas ng karayom dito? Is it literal na sinasabi ng Panginoon na talagang butas ng karayom? Okay? Kung titignan natin mga kapatid, itong kinukwento ng Panginoon is merong reality sa totoong buhay. Merong reality kasi doon sa Israel. Alam naman natin yung konteksto ng Israel is noong panahon na how many times silang nilulusob, how many times silang nasasakop ng kanilang mga kaaway, ay nagpapagawa sila ng mga muog, di ba? Nagpagawa sila ng muog, nagpagawa sila ng mga walls para hindi kaagad makapenetrate yung kanilang kalaban, hindi kaagad makapasok. So,
sa market nila, mayroong tinatawag na malaking gate. Then after that, ay merong tinatawag na maliit na gate. Pagdating ng hapon, kung pagdating po ng hapon, ay isasara po itong malaking gate. Ngayon, pag nasara na yung malaking gate, mga kapatid, ang maiiwan na gate is yung maliit. So, ang gagawin ng merchants, mga kapatid, ang gagawin ng merchants is i-unload ng merchants yung mga karga-karga ng camel. Then after that, isa-isang papasukin yung mga dala-dala nila dun sa maliit na gate na yun, na tinatawag na eye of a needle. Then after that, ay ang camel ay papapasukin din nila doon. Kasi ang camel, mga kapatid, ay nakakayuko, nakakaupo, or nakakahiga. Kaya nga kung titingnan mo sa mga video patungkol sa camel, ang para ka makaakyat or makaakyat sa camel ay ang usually is pinapahiga muna yung camel or pinapaupo muna yung camel. So may nakita nga ako na video is pinaupo muna yung camel at then sumakay yung turista. Kaso lang ang problema, ang turista ay mataba. So malaki ay hindi nahirapang tumayo ang camel at nalaglag yung turista sa likod. Kasi nahirapan nga yung camel tumayo. Mabigat yung turista. So yan, mga kapatid. So yun yung gagawin. Alisin ang mga bagay-bagay na nakakahadlang sa isang kamelyo to go or to pass through to that eye of a needle. Na kahit ang tao, kapag may bit ka, hindi mo pwede siyang pasan habang papasok ka doon. Yun na kailangan mo to unload. So, yan ang ibig sabihin ng Panginoon na let us unload. Kailangan nating i-unload yung mga bagay-bagay na makakasagabal sa atin sa pagpasok natin sa kaharian ng langit. Yun yung kahulugan noon na we need to unload those obstacles that we have in our lives. Okay, pagpalagay natin, hindi tayo mayaman, hindi nagiging sagabal yung yaman natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi naman talaga magiging sagabal kung yung yaman natin or kung ano meron tayo ay ginagamit natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Pero, ano ba yung mga bagay, baka hindi tayo naman mayaman no? Hindi naman tayo mayaman. Pero, ano ba yung mga bagay na nakakahadlang sa atin, sa ating pagsunod sa Panginoon, that will hinder us to pass through, to enter the kingdom of God? Because let us remember, katulad dito sa Matthew chapter 19, verse 24, na eye of a needle ang sinasabi. Kasi, sinasabi dito sa Matthew chapter 7, mga kapatid, dito pa lang earlier, sa aklat ni San Mateo, chapter 7, verse 13. Anong sinasabi dito? Enter through the narrow gate. Yan. Narrow gate, maliit na pintuan. Pag sinabing maliit, ibig sabihin, we need to unload everything that will hinder us to pass through to that eye of a needle. Okay? For the gate, narrow gate, for the gate is wide and the road, malawak na daanan that leads to destruction. And those who enter to it are many. Kasi di ba mga tao ayaw na nahihirapan. Gusto comfort. So maraming dumadaan doon. Di ba? Ang hirap nga naman talaga magsumunod sa Panginoon. Dire mo, nung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 16, di ba? If you want to be my disciples, you need to take up your cross and follow me. Ang hirap. Ito, sa pagsunod sa Panginoon, sa pagpasok sa kaharian ng Panginoon, hindi easy way. Ang sabi dito, maliit na pintuan. Enter through the narrow gate, mga kapatid. How narrow, dito sa verse 14, how narrow the gate and constricted the road that leads to life, and those who find it are few.
Di ba? Kung ikaw ba naman papapiliin, di ba? Kung pupunta ka sa bundok na lugar, kung ikaw papipiliin, mas pipiliin mo yung daan na maluwag kaysa doon sa daan na masagip. Di ba? Kaya ganyan. Ang sinasabi rito, mas gustuhin ng tao yung maluwag na kalsada, madaan. Ayaw nila yung nahihirapan sila. Isa pagsunod sa Panginoon is, we need to take up our cross and follow Him. Yung sinasabi sa Matthew chapter 16. At ito rin yung binabanggit ngayon sa Ebanghelyo ngayon na we need to enter through that eye of a needle. Ibig sabihin, maliit na pintuan na kailangan natin i-unload kung ano yung mga bagay na nakakasagabal sa atin. Pagpalagay natin, hindi tayo mayaman or ang yaman nyo hindi nagiging hadlang sa paglilingkod nyo sa Panginoon. Ginagamit nyo yung yaman nyo para sa Panginoon. Hindi nagiging sagabal, hindi siya nagiging kompetensya sa Panginoon. Di ba? Okay. Given. Pero, there are many obstacles or there are many hindrances or there are many loads, yung mga karga-karga natin na hindi kalooban ng Diyos. Di ba? Many of us, ano ba yun? Mga yun. Baka hindi nga yan yaman, pero meron ka namang yabang. Pride. Di ba? Pride. Di ba? Kung pride, hindi mo iluluwer yung ano mo, hindi ka yuyuko, hindi ka magpakababa. That's pride. That is an obstruction. That is an obstacle. Di ba? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Baka wala nga tayong yaman. Hindi nagiging sagabal yung yaman natin or ari-arian natin. Pero ano yung mga nakakasagabal? Ano pa? Yung mga beliefs natin which is contrary to what the Lord teaches. Di ba? Yan yung uso ngayon, yan yung karamihan. Ano yung mga beliefs na yan? Yan. Na that contradicts to the will of God. Na magiging sagabal sa pagpasok natin sa karya ng langit. Di ba? Until now, di ba? Yung superstitious belief. Di ba? Lalo na sa ating mga Katoliko. Sabagay, kahit mga Protestante, may mga iba pa rin na nagpa-practice pa rin ng superstition. Lalo na kapag may namatayan. Di ba, mga kapatid? Kapag may namatayan, marami pa rin mga pinaniniwalaan which is not in consonance with the teachings of the church. Di ba? Yung mga superstitious belief especially. Di ba? Meron tayong may mga santo na, lalo na yung mga negosyante na mga Katoliko, may mga santo na, santo ninyo, pero katabi nung pusang kumakaway-kaway, katabi ng palaka na may kagat na coins, katabi ng mga Buddhist religious items ng mga Buddhist, may dragon, di ba? Yung palaka, yung pusa ngayon, nag-innovate na. Dati, isang kamay lang, ngayon, dalawa na. Diba? Tapos, meron tayong horseshoe. Meron tayong sinasabit ng mga yin-yang sa pintuan natin. And then, ang iba pa nga, may nakita pa ako, evil eye. Diba? So, those are obstacles sa ating pananampalataya. Especially yung mga tinatawag nating mga superstitious belief, mga kapatid. Kung Katoliko ka, dapat wala tayong ganun. Especially yung mga pamahiin, mga kapatid. Tingnan niyo yung official na turo ng ating simbahan ng Catholic Church sa Catechism number, paragraph number 2116 hanggang 2117. At saka yung summary niya sa 2138. Catechism, kahit i-google nyo yan, CCC 2116 and 2117. Makikita nyo doon yung mga ipinagbabawal ng simbahan.
So those are obstacles sa ating pagpasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Diba? Yan yun. Of course, ano pa? Maliban sa mga superstition, dami-dami ng superstition, lahat po ng uri ng mga superstition. Diba? Yung pupunta ka sa mangkukulam, pupunta ka sa mga espiritista, pupunta ka sa mga mananawas. That is against the teachings of the church, mga kapatid. Okay? So, yun yung mga hadlang sa atin, mga kapatid. Ano pa yung mga hadlang sa atin na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit? Yung mga bisyo natin. Ang bisyo ay yun yung habitual na ginagawa mo. Diba? Halimbawa, every day, hindi ka makakatulog kung hindi ka makainom ng alak. Yung paninigarilyo. Yung pagbe-vape. Those are vices, mga kapatid, nagiging habitual action natin na wala namang benefits sa kalusugan natin. Kahit yung pagkain ng hindi narapat, kain ng kung ano-ano na wala namang health benefits. Di ba, mga kapatid? Ay, isang uri din ng pagkasalanan yan. Papasok yan dun sa kasalanan ng gluttony sa 7 capital sins. Okay? So, marami, mga kapatid. Yung tingnan na natin yung mga sarili natin. Ano ba yung mga sagabal na ito? Of course, yung kasalanan nga natin. Pride. Gluttony, yung 7 capital sins. Yun yung mga magiging sagabal sa ating pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, wag mong paniwalaan yung pananampalataya lamang. Yung sola fide. Kasi kung sola fide lang, dapat hindi na ito tinalakay ng Panginoon, mga kapatid. Dapat hindi na sinabi ng Panginoon na, manampalataya ka lang. Diba? Ganun yung turo ng iba. Meron ka ng eternal security, yun lang ituturo nila, yung John 3:16 lang. Hindi na nila ituturo yung Matthew chapter 7 verse 21. Hindi na nila ituturo itong Matthew chapter 19 verse 23 to 24. Hindi na nila i-highlight yung Matthew chapter 7. Manampalataya ka lang. That is an easy way. That will lead us to destruction. Manampalataya ka lang, tapos na. That is an easy road. Yung sinasabi sa Matthew 7:13 to 14. Na ang daan patungo sa kapahamakan ay maluwag na daan. Hayahay. Pero ang daan papunta sa Panginoon is masikip. Matthew chapter 7 verse 13. Kaya hindi pwede. Kaya yung sola fide or faith alone is a false teachings. As a matter of fact, walang verse sa Bible, especially sa New Testament, that will support sola fide. Baka sa tingin nyo meron, pero out of context lang ang pag-intindi ninyo at na-misinterpret lang ninyo. Mga kapatid, that is, wala pong faith alone sa Bible. Kung meron mang faith alone, but contradicts to the faith alone that is being introduced to you. Wala. Yung Romans 3:28, dagdag lang yun. Pero may faith alone sa Bible, dito sa New Testament especially, that contradicts to the faith alone introduced ng mga separated brethren natin. At ano yun? Sa James chapter 2 verse 24. Ito mga kapatid James chapter 2 verse 24. Ang sabi dito, ito yung faith alone dito. Pero hindi ito sumasang-ayon sa faith alone ng mga separated brethren natin. Ano sabi dito?
See how a person is justified by works and not by faith alone. See? Okay? Talagang makitid ang pintuan sa pagpasok sa karya ng langit. Ibig sabihin, it is not an easy way. Na you have to believe only, tapos na. Kaya nga nakalagay doon sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya nga pagdating din dun sa Matthew chapter 25, 36 to 46, 31 to 46, makikita natin dun sa judgment of the nation na sa paghatol ng Panginoon, hahanapan niya tayo. Di ba, nabasa niyo naman siguro yung Matthew 25, 31 to 46. Nung nagutom sapagkat, halik kayo ng mga pinagbala ng aking ama, sapagkat tong ako'y nagutom, ako inyong pinakain, nauwaw na yung pinainom, walang damit, tinaramtan, nung nagkasakit, dinalaw niyo ako, nakulong, pinuntali niyo ako. Nagtanong yung mga matutaong, mga matutuwid na nasa kanan, saan, Panginoon? Saan namin ito nagawa sa iyo? Anong sagot ng Panginoon? Nung ginawa ninyo ito sa pinakamaliit, ay ginawa ninyo ito sa akin. Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Mga kapatid. Kaya nga, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sa pagharap natin sa Panginoon, ay makikita natin doon na sa pagharap natin sa Panginoon, magsusulit tayo. And we will be rewarded sa mga ginawa natin. Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Maging sa Revelation chapter 21 hanggang chapter 22, makikita natin doon, mga kapatid. Kaya nga, ibig sabihin sa pagsunod sa Panginoon, na kailangan talaga nating i-unload yung mga bagay-bagay na nakasagabal sa atin sa pagpasok natin sa karya ng Diyos, mga kapatid. Okay, so that is by now. Maraming salamat sa lahat ng mga dumaan, sumilip, or maging yung hindi man nag-tap ng screen, pero andyan sila. Yung mga nag-likes, ilan yung likes, at maging yung mga kapwa natin na manunood kapag i-post na natin ito doon sa ibang account, sa Facebook or sa YouTube. God bless you, mga kapatid. Ang comfort kay sa pamilya ni Brother Calix sa pagpano ng kanyang asawa. Kagalingan at comfort kay Brother Dominic Navarro. At ganoon din pagpapala din sa mga taong higit na nangangailangan ng awa ng Panginoon. Nawa sa araw na ito, iligtas tayo at ingatan ng gabayan at patubayan ng Panginoon sa araw na ito. Nagpalain niya tayo, samahan niya tayo, at gabayan niya tayo sa ating mga gawain sa araw na ito. In Jesus' name. Amen. So that is by now, mga kapatid, Shalom, and signing off, my dear brothers and sisters.